Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang pelikulang hango sa totoong pangyayari noong dinukot ng Taliban ang 23 Korean national sa Afghanistan. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2023 na pinamagatang The Point Men. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Afghanistan, isang bus ng mga misyonaryong Korean national ang pumasok sa bansa para sana magsagawa ng misyon, subalit hinarang sila ng mga armadong Taliban at ginawang hostage. Sa Korea ang foreign ambassador na si Jung Jae-ho ay nag-alala nang malaman ang pagdukot sa kanilang kababayan. Ikinagalit niya ang nangyari dahil alam naman ng lahat na nakaban sa bansa nila ang turistang papasok ng Afghanistan. Napag-alaman din nila sa balita na hinihiling ng Taliban na paalisin ang mga Korean troops na nasa Afghanistan at pagpapalaya ng 23 bilanggong Taliban sa Kabul at nagbigay lang ito ng palugit na 24 na oras. Samantala sa isang kulungan sa Pakistan, isang Korean intelligence agent na si Park Dae-sik ang tinulungang makalaya upang tumulong sa negosasyon dahil mayroon na itong karanasan noon sa Iraq. Ayaw pumayag ni Dae-sik dahil sa nangyari noon sa kanya ngunit nang malaman niya ang dami nila ay napilitan na rin ito. Agara namang lumipad si Jae-ho patungong Kabul, Afghanistan kasama ang Vice Minister para sa pakikipagnegosasyon kung saan pagdating doon nag-aantay na sa kanila ang mga tagapamahala ng Korean Embassy. Sa labas ng airport dumating si Dae-sik para sana makipagtulungan sa pinadalang negosyador mula Korea ngunit ayaw itong pakinggan ni Jae-ho. Agarang dumiretso ang mga ito sa pakikipagpulong sa Afghan Foreign Minister, hiniling nilang pakawalan ng mga bilanggong Taliban upang palayain ang kanilang mga kababayan. Ayaw pumayag ng ministro dahil masyado daw itong marami, nakipagsundo si Jae-ho na hindi nila pauwiin ang mga tropa nila doon, sa halip ay dadagdagan pa nila ito upang tumulong sa pag-unlad ng bansa. Kinalaunan sa Korean Embassy, binalaan ni Dae-sik si Jae-ho na hindi gagawin ng Afghanistan na pakawalan ang mga bilanggong Taliban. Maya-maya pa sa press con inulat ng Afghan Foreign Minister na hindi sila magpapalaya ng mga bilanggo bilang kapalit ng mga Korean national. Galit na galit naman ang Foreign Minister ng Korea nang tawagan ito ni Jae-ho dahil sa palpak niyang pakikipagnegosasyon. Agarang umalis ang mga ito para puntahan ang Afghan Foreign Minister. Ngunit matindi ang traffic sa daan kaya humanap sila ng ibang madaanan subalit ganun pa din katindi ang traffic. Inaya na ni Jae-ho ang Vice Minister na maglakad na lang, ngunit paglabas nila ng sasakyan may isang suicide bomber ang nagpasabog sa lugar kung saan marami ang sugatan kabilang sila. Tinawagan na lang ni Jae-ho ang minister na pauwiin na ang tropa nilang nakadestino sa Afghanistan upang mailigtas ang mga kababayan nila dahil wala na silang oras pa. Habang ginagamot sila nalaman ni Jae-ho na nagbigay pa ulit ng karagdagang 24 na oras na palugit ang Taliban, kahit sugatan ay agaran niyang pinuntahan ng Afghan Foreign Minister para alamin kung anong nangyari sa napagkasunduan nila. Nagpaliwanag ang minister na kung papalayain nila ang mga Taliban ay siguradong sila naman ang malalagay sa panganib. Sinabi rin ng Afghan minister na hindi lang kalayaan ng mga bilanggo ang pakay ng Taliban dahil mayroon pa daw itong ibang gusto. Sa mga oras na yun, kasalukuyan namang hinanap ni Dae-sik si Bong Han, isang Korean na bihasa sa pagsasalita ng Afghan upang gawing translator niya. Nang makabalik na si Jae-ho sa embahada kinumpronte niya ang Vice Minister dahil alam pala nitong maaaring magbayad ng ransom para sa kalayaan ng kanilang mga kababayan, kaya naman daw hindi sinabi ng Vice Minister dahil magiging kahihiyan daw ito ng bansang Korea na matalo ng mga terorista. Sinabihan ito ni Jae-ho dahil mas pinili pa nito ang reputasyon ng bansa kaysa sa buhay ng kanilang mamamayan. Ang National Intelligence na daw ang lulutas ng sitwasyon sa pamamagitan ng JERGA, isang konseho ng Afghan tribal leaders na may mataas na katungkulan na kahit ang mga Taliban ay sinusunod sila. Pinadala ng National Intelligence si Dae-sik para subukang humingi ng tulong sa mga ito. Nagpanggap si Bong Han na kaibigan niya ang pamangkin ng pinuno ng tribo na iniligtas niya daw noon kaya pinagbigyan ang kahilingan nilang pag-usapan ang sitwasyon sa pagdukot sa kanilang kababayan. Dumating din si Jae-ho sa lugar na ikinagulat nila upang makipagtulungan sa pakikipagnegosasyon. Ayaw sana pumayag ni Dae-sik dahil may sariling batas ang tribo ngunit mapilit ito. Naging maganda ang pakikipagpulong nila sa JERGA matapos pumayag ang mga itong tulungan sila mapalaya ang mga kababayan nila sa kamay ng Taliban.
Masayang-masaya si Jae-ho nang malaman kay Desik ang magandang balita kaya inalok niya itong ilibre ng maiinam pagbalik nila ng Korea, ngunit ayaw nang bumalik pa ni Desik doon dahil mas gusto na niyang mamuhay sa lugar na yon. Samantala isang TV program sa Korea ang sumira ng lahat, matapos maging paksa ng usapan nila ang mga dinukot na mga misyonaryo, sinubukan pa itong ipatigil ng tauhan ng Foreign Ministry ngunit ayaw nilang ipahinto ang broadcast. Bago pa makaalis sila Desik, hinabol sila ng pinuno ng Jirga na galit sa pagsisinungaling nilang volunteer lang ang mga bihag ng Taliban matapos itong mapanood sa telebisyon kaya ayaw na silang tulungan pa. Sa Korea ipapahayag na sana ng Foreign Minister ang matagumpay nilang negosasyon at pagpapalaya sa kanilang mga kababayan, bigla na lang itong natigil ng mabalitaan ng ministro na nasira na naman ang negosasyon dahil sa isang programa sa telebisyon na inulat ni Jae-ho. Nabalitaan din ni Desik na may natagpo ang bangkay ng Korean National. Nang puntahan nila ang lugar kumpirmadong pinatay ng Taliban ang isa sa mga bihag nilang Korean. Kinalaunan sa Korean Embassy, napanood nila ang video na ikinalat ng Taliban na bihag ang Korean National. Ipinahayag ng mga terorista na makakalaya lang daw ang mga ito kapag pinakawalan ang mga bilanggong Taliban at nagbanta itong papatay ulit sila pag di nila nagawa sa takdang oras. Kinausap ni Desik si Jae-ho na gumawa na agad ng paraan upang mailigtas pa sila. Nag-iisip pa daw ito kaya nagalit si Desik hanggang sa magtalo ang dalawa. Kinagabihan sa isang bar, sinabihan ni Desik si Jae-ho nang makita niya ito roon na isang paraan na lang ang makakapagligtas sa mga hostage ay ang makikipagnegosasyon direkta sa Taliban. Ngunit hindi sang-ayon si Jae-ho dahil para na daw sumuko ang Korea sa mga terorista na maaaring ikakahina ng diplomasya nila. Bago pa ito makaalis hiniling ni Desik na siya ang ipadala para makipagnegosasyon, pinaalala ni Jae-ho sa kanya ang kapalpakan niya noon sa Iraq na ikinamatay ng hostage. May nagpakilala naman kay Desik na isang British broker na may contact daw sa loob ng Taliban at kaya daw nitong maglabas ng mga bilanggo kapalit sa kanilang mga kababayan, may kamahalan ng bayad kaya ayaw pumayag ni Jae-ho at baka niloloko lang daw sila ng nagpakilalang broker. Sinubukan itong kumbansihin ni Desik hanggang sa nagulat na lang sila nang ipakausap sa kanila ng broker ang isa sa kababayan nila, dahil doon nakumbinsi na si Desik na makipagsundo sa broker at agarang inihanda nila ang perang pambayad. Kinabukasan ng magbabayaran na, gusto muna ni Jae-ho na mauna niyang pakawalan ang mga bilanggo bago ibigay ang pera kaya agaran itong ginawa ng broker. Nang ibibigay na ang pera, nalaman ng Vice Minister na peking broker pala ang nakilala nila. Agaran niya itong pinaalam kay Jae-ho ngunit huli na ang lahat. Nakita din ni Desik sa ibaba ang nangyari kaya pinabagsak niya ang tauhan nito upang iligtas sana ang ambasador subalit bihag na nila si Jae-ho kaya napilitan na siyang ibaba ang armas niya at hinayaan na silang makaalis. Hindi nila alam na may nilagay si Desik na GPS tracker sa pera. Hinabol niya ang mga ito gamit ang nakuha niyang motorsiklo hanggang sa maabutan niya at nagawang mabawi ang pera mula sa kanila. Sa embahada iniisip ng Vice Minister na may kinalaman si Desik sa panloloko sa kanila. Maya-maya pa dumating ito sa embahada para ibalik ang pera ngunit sinisisi siya ng Vice Minister. Ipinagtanggol naman ito ng ambasador. Bigla ring tumawag sa kanila ang Taliban commander matapos lumampas na sa ibinigay nilang oras ang hinihingi nila. Humingi ng karagdagang oras si Jae-ho dahil hindi ganun kadali ang pinapagawa nila subalit tuluyan ng pinatay ng mga terorista ang isa pang bihag. Kinalaunan dumating na din ang Foreign Minister sa Kabul upang makipag-usap sa presidente ng bansa. Maagang pinuntahan si Jae-ho ni Desik dahil sa ginawang aksyon ng Foreign Minister na magsagawa ng military drill na maaaring ikakagalit ng Taliban. Nagmadaling pinuntahan ni Jae-ho ang minister upang kumbinsihing ipatigil ang drill, ngunit ayon sa minister ay naghahanda na sila para sa pagsasagawa ng rescue operation. Sinabi ni Jae-ho na ang US military ay ilang taon nang linulusob ang kuta ng Taliban ngunit hindi nila ito nagawang matalo. Nagalit ang minister at pinauwi na si Jae-ho ng Korea dahil tapos na daw ang trabaho niya doon. Nang malaman ito ni Desik sinubukan niyang pigilan si Jae-ho ngunit ayaw na itong tumulong. Sa silid habang nag-aayos na si Jae-ho ng mga gamit niya para umuwi, napanood niya sa telebisyon ang mga kamag-anak ng mga hostage na umaasang mailigtas ang mga mahal nila sa buhay. Nakaramdam ng awa si Jae-ho kaya tinawagan niya ang Presidential Secretary ng Korea para sana personal ng makikipagnegosasyon sa Taliban, hindi ito pumayag at sundin na lang daw ang utos sa kanya ng Foreign Minister.
Nawalan na ng pag-asa si Jae-ho kaya aalis na sana ito. Nang biglang nakarinig ito ng ring ng telepono sa silid niya, agaran niya itong binalikan at nang sagutin niya tumawag ang presidente ng Korea upang subukan ang balak niyang direktang pakikipagnegosasyon sa Taliban. Sa embahada galit na galit ang foreign minister kay Jae-ho nang malaman ang hiling niya dahil madudumihan daw ang diplomasya ng kanilang bansa sa pakikipagnegosasyon sa mga terorista. Pinaalala ni Jae-ho na tungkulin din nila ang protektahan ang kanilang mamamayan. Agarang pinlano nila ang mga hakbang sa pakikipagnegosasyon sa tulong ni Dae-sik at pinuntahan niya si Bong-han sa kulungan matapos itong masangkot sa sugal upang gawing translator ulit. Ayaw sana pumayag ni Bong-han nang malamang makikipagkita sa Taliban, pilit niya itong kinumbinsi hanggang sa pumayag na din ito. Kinalaunan ng handa na ang lahat, pinalakas ni Dae-sik ang loob ni Jae-ho dahil nakakaramdam ito ng takot na haharap sa mga terorista. Agaran na ring umalis ang convoy nila patungo sa lugar kung saan sila magkikita. Pagdating doon dumating na din ang grupo ng Taliban, negosyador at translator lang daw ang maaaring sumama sa kanila kaya wala silang nagawa kundi sundin ang mga ito. Tinagpa ng ulo ng dalawa bago isinakay sa sasakyan upang hindi nila makita ang daan papasok sa lugar at dinala sa kuweba na pinagkukutaan ng grupo. Pagdating sa loob nakaharap nila ang commander ng Taliban at ipinakita sa kanila ang kalagayan ng mga hostage, hiniling ni Jae-ho na pakawalan ng 3 bihag upang maniwala siyang ito talaga ang commander, kahit takot na takot si Bong-han ay napilitan itong magsali ng wika dahil siya lang ang tulay para magkaintindihan ang bawat isa. Pumayag naman ang commander ng Taliban na magpalaya ng hostage ngunit 2 lang, maayos din itong nailigtas nila Dae-sik at agarang dinala sa ligtas na lugar. Pinaalam niya din kay Jae-ho na nakuha na nila ang mga ito. Nang alamin ng commander kung pakawalan ang hiling nilang mga bilanggo sa Kabul, sinabi ni Jae-ho na wala daw magaganap na pagpapalaya sa mga ito kaya humiling na lang siya ng ibang kondisyon. Nagalit ang commander at nagbanta na papatayin ang mga bihag, nakiusap si Jae-ho na humiling na lang sila ng iba. Pinatawagan sa kanya ang presidente ng Korea sa bago niyang kondisyon na pakawalan na lahat ng bilanggo kung hindi ay papatay sila ng bihag bawat oras. Hinala ng vice minister na sa una pa lang hindi talaga makikipagnegosasyon ang Taliban kaya gusto na ng foreign minister na ipabomba na lang ang lugar, pilit naman silang pinipigilan ni Dae-sik upang bigyan pa ng pagkakataon si Jae-ho na magawa ang trabaho niya. Sa kuweba na pag-alaman ng Taliban na sinira na ng Korean government ang pakikipagnegosasyon, balak ng commander na ipapatay na ang mga bihag kaya pinigilan ito ni Jae-ho. Nagsimula na rin ang pambobomba sa lugar kaya natigilan ang mga ito. Sinabi ni Jae-ho na sa simula pa lang nakaplano ng mamamatay silang lahat ng sama-sama pag hindi naging matagumpay ang negosasyon. Marunong palang magsalita ng Ingles ang Taliban commander, pinapatigil niya ang pangbobomba sa kanila dahil hindi ito naniniwalang magagawa nilang patayin ang sarili nilang mamamayan. Tumanggi si Jae-ho at pinaalam na hindi na niya ito mapipigilan pa. Dahil sa patuloy na pambobomba ng US Air Force sa lugar, nagbanta ang commander kay Jae-ho na uunahin na siya nitong patayin kung ito rin naman ang magiging kapalaran nila. Tinanong niya ang commander kung bakit niya ipinagpipilitan ang gusto niya na napaka-imposibleng makuha at naghinala siyang tungkol ito sa pera. Nagalit ang isa sa Taliban at pinagbantaan si Jae-ho. Iniligtas ito ng commander mula sa tauhan niya at pinalabas ang lahat ng naroon. Nang 2 na lang silang naiwan, nakipagsundo na ang commander kay Jae-ho na magbayad sila ng ransom at patigilan ang pag-atake para sa kalayaan ng kanilang mga kababayan. Nang maayos na ang lahat tinawagan ni Jae-ho si Dae-sik para ibalita na nagtagumpay sila sa negosasyon, agaran na ring pinuntahan ni Dae-sik ang kinaroroonan ng mga hostage upang iligtas. Pagbalik nila masayang-masaya si Jae-ho at Dae-sik na magtagumpay sila na mailigtas ang kanilang kababayan, ngunit ayaw pakawalan ng Taliban si Bong-han para daw masiguro ang kaligtasan nila. Piniling magpaiwan ni Jae-ho dahil siya naman ang representante, subalit tumanggi si Dae-sik at hiniling na siya na ang magpaiwan upang makauwi sila ng ligtas pabalik ng Korea dahil wala na din naman siyang mauuwian pa. Nakipagpalitan na si Dae-sik kay Bong-han at agaran na rin silang umalis habang bihag na siya ngayon ng Taliban. Kinalaunan pagbalik ng Korea na ulat ang matagumpay na negosasyon at nakabalik na sa kanya-kanyang pamilya ang mga dinukot. 3 buwan ang nakalipas nakatanggap ng tawag si Jae-ho mula kay Dae-sik na malaya na rin ito ngayon sa Taliban, masaya ang magkaibigan na makapag-usap ulit at magkakumustahan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo.
I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.